Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin natin ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan na makasama kayo linggo-linggo. 42,054 barangays. So in behalf of Cap Dondon Francisco, Kagawad Marie Formentera, welcome po for another edition of Sa Barangay Tayo. Mga kabarangay, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong araw. Pero bago po yan, kamusta na po, Kags Butch? Medyo maulan po na araw po. Yes, nandito na yung bagyong Christine and signal number 2. Dito, kadideclare lang po kanina dito sa Metro Manila. And kami ay nakikibahagi at nakikidalamhati diyan po sa bandang Naga at Kalakip probinsya, diyan sa may Southern Bicol area, at sa mga kalakip na probinsya na mag-ingat po kayo. Opo. Alam namin ang inyong pinagdadaanan, bahalahat, SK. Opo. So alam namin na yung BDRRMO at saka yung mga provincial RRMO ninyo, tuloy naman ang trabaho ngayon. Talagang inaasahan ng mga barangays natin sa buong Pilipinas ngayon. Opo. At yun nga po, gaya po ng sinabi ni Kags Butch, mga kabarangay, stay safe po kapag po tayo ay nakarinig na po o nakakuha na po ng abiso mula po sa ating mga local government units at sa ating mga barangay na lumikas na. Sundin na lang po muna natin para po sa ating safety rin, hindi po ba, Kags? At ito nga yung next topic natin. Pasensya na kayo kung minamadali natin sapagkat napakarami natin pag-uusapan. Baka nga hindi natin matapos sa SK. Ito kasi ang offshoot. Tinanong ko kung gusto niyong pag-usapan yung mga standing committees ng barangay at marami nga ho nagsabi. Although ito yung mga napag-usapan na ho noon, handa po namin ulitin sa inyo ngayon at magbibigay kami ni SK ng aming mga advices para per committees po na pwede ninyong gamitin kung mag-a-apply kung sa probinsya man kayo o sa NCR. Opo, ayan po, Kags Butch. Pero bago po natin umpisahan yung iba't iba nga pong standing committees ng barangay, ibahagi lang po muna natin sa ating mga kabarangay kung ano daw po ba muna ang standing committees. Ito po ay isang permanenteng panel na kinabibilangan po ng members ng council na meron pong kanya-kanyang jurisdiction or gawain. At ang pangunahing trabaho po ng komite ay ang magpasa ng ordinansa o resolusyon para po sa ikabubuti ng komiteng sinasakupan po nito. Yes, ang number one trabaho ng mga chairman ng komite magpasa ng ordinansa at saka resolution para mapagbuti yung kung ano man yung kinasasakupan ng kanilang komite. Hindi ibig sabihin Committee on Education kaya hawak mo yung mga teachers. Opo. O babaw sa'yo yung mga teachers o kaya didiskartehan mo kung paano ang mga galaw nila. Hindi po. Magpapasa kayo ng legislation, programa, advice, suggestion para sa kapitan, para sa ikauunlad ng sektor na inyong nirerepresenta. Yes, opo. Kumbaga, sa madaling salita po, kung kayo po ay nasa committee po ng health, ng peace and order, at ng yun nga po, education, yun po ang tututukan po ninyo na gawan ng mga ordinansa at mga resolusyon. Pero marami pa mga katanungan dyan, SK Mai, kaya nga bago tayo pumunta sa mga standing committees, ito munang mga questions na ang kailangan natin masagot para makamove on po tayo sa mga standing committees na. Yes po. Ayan po, Kags Butch. Sa atin pong local government code, meron po tayong mga komite na permanenteng nilagay na po ng batas para ito po ay maging permanenteng serbisyo ng barangay. Ibig sabihin po, saan pong barangay po kayo na sinasakupan, probinsya man o dito po sa Metro Manila, pare-pareho po kayong meron ito pong mga babanggitin po natin ng mga committee. By law, required po ang ating mga barangay na meron pong barangay disaster
Disaster Risk Reduction Management Office. Meron din pong VAUSI or yung pong committee para po sa violence against women and children. IPMR for Indigenous Peoples Mandatory Representations, BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council, at ang CBS po o yung Cleanliness, Beautification, and Sanitation Office. At ang panghuli po, ito pong Solid Waste Management. Ayan, maraming salamat. Alam mo, SK May, lahat yan na pag-usapan na natin. And by law, pag kayo po ay pumasok ng barangay, ano man po kayo, sekretary o kaya kagawad, kapitan, by law, yan na ho ang aabutan ninyong committee na kinakailangan nyong bunuan. Opo. Pupunuan nyo ng mga tao. Pero napag-usapan na ho namin yan. Ang hindi na lang po napapag-usapan dyan, IPMR, Indigenous Peoples Mandatory Representation, na hanggang ngayon naghahanap po kami para po yung expertise niya ay ipaliwanag po sa inyo. At ang solid waste management, naghahanap po tayo ng mga experts tungkol dyan. Mahirap mo seta. Ayaw ho namin magkamali dahil barangay service ang pinag-uusapan natin. Opo, pero for the rest po ng mga committee na binanggit po natin kanina, maaari niyo pong balikan mga kabarangay yung mga past episodes natin on YouTube para po marinig po ninyo kung ano po ang ibinahagi natin tungkol po dyan. Alam mo, maganda balikan yan, Eski. Kasi yung BADAC, ang kasama natin dito, si Yusek Martin Dino. Yes po. Noong time po niya. Yung sa VAUSI, ang kasama natin, Judge. Hurado po, si Judge po, Jing Judge Uyenko Jing, yes. Nolasco. At dito sa BDRRM, kasama natin si Cap Dondon. Opo. At saka si Kagawad Marina, nag-share sila ng kanilang mga konting expertise sa BDRMO na ngayon ay alam kong kumikilos sa buong Pilipinas. Opo, ayan po. Maaari po kayong magbalik tanaw tungkol po sa mga topic na yan, mga kabarangay, sa ating pong YouTube channel. Pero ngayon po, mga kabarangay, ang pag-uusapan naman po natin, ito nga pong binanggit natin kanina na Barangay Standing Committees, na ito nga po yung mga sumusunod. Ang ating pong sangguniang barangay standing committees ay ito pong finance, budget and appropriations. Meron din pong for education, culture and heritage. Pangatlo po ang health. Meron din po tayong committee for public works and infrastructure, ways and means, youth and sports development, peace and order, and others like yung livelihood po, agriculture and environmental protection. Ayan, thank you very much. Alam niyo, maraming magtatanong bakit ang finance, budget, and appropriations magkakasama. Ang finance at appropriations, pagdating sa pera ng barangay, pinag-iisa na po para wala na hong magkakatalong dalawang chairman ng finance at chairman ng appropriation. Halos pareho ng function. Halos meron subtle differences pero pinagsasama na po yan para hindi magulo. Pag sinabing apro o finance ka, one and the same na po yun. Yung education, culture, and heritage, pinagsasama na rin niya, inialam together into committee on education sapagkat mandatory na sa education, pati yung kultura at heritage ng mga Pilipino ay kinakailangan natin pangalagaan. Opo. Ang public works and infrastructure, of course. Pag sinabing public works, ano ginagawa? Infra, mga project po ng mga barangay na mamaya pag-uusapan natin. Ganon din ang pinakamahirap, ways and means. Pag-uusapan po natin. Youth and sports development, hindi ko alam kung aabot tayo doon. Pero naman, kung hindi niyo pa alam kung ano yung youth and sports development, pati na rin kung ano mga programang maganda dyan, ewan ko na lang. Pero magbibigay pa rin kami ng konting advice tungkol dyan. Peace and order, importante, mahaba-haba po to. Pero yung livelihood, agriculture, environmental protection, maghahanap po tayo dyan ng mga experts, ng mga kagawad na chairman, ng mga committee iyan, para mas lalong mas maganda ang usapan natin in the future. Pero ito, yung 7 kagawads na chairmanship ng committees, yan po ang pag-uusapan natin maya-maya. Opo, at yun nga po, sa ating po next segment, mga kabarangay, pag-uusapan po natin at iisa-isahin po natin lahat yan. Pero bago po yan, meron lang po tayong ilang mga katanungan na iisa-isahin po muna natin ngayon para lamang po malinawan po tayo bago po tayo pumunta sa mga functions at kung ano po yung mga resolusyon at ordinansa na pwede pong gawin ng bawat komite. Una po, Kags Butch, ang katanungan po na madalas na nakukuha natin ay pwede daw po bang magsama sa isang project ang 2 o 3 komite? Yan. Yung mga susunod ng mga tanong, kinakailangan kasi para tayo makamove on mamaya. Opo. Pwede ba magsama ang 2 komite o 3? Yes. Halimbawa, Committee on Appropriations. Halimbawa, sabi ng chairman, nag-hire ng chairman na mag-provide ng budget for peace and order, magbigay ng mga radyo. Siyempre, kasama na dyan, Committee on Appropriations with the Committee on Peace and Order. Ganon din naman halimbawa kung sa Public Works and Infrastructure,
magpapatayo ng maliit na building. Kunyari lang, halimbawa, kaya magpatayo ng maliit na building for school or for ano man to, mga kinder, basta maliit lang na building na abot kamay ng budget ng barangay. Siyempre, kasama dyan ang Committee on Education. Para mas malawak ang scope. Kaya pwede po, ha? Hindi ho kinakailangan magganyanan yung mga chairman. Pareho ho nilang proyekto yan. Opo. Kumbaga, sa ganito po ba, pwede po bang maghain ng joint na resolution sa ordinances ang ating? Pwede rin, pwede. At kung gustong sumama ng mga ibang kagawad, kahit na hindi sila member ng komite, pwede rin po para lahat na kayo makinabang sa kung anumang credit ang maibibigay sa inyo dyan. Para wala nang problema. Ayan po, maraming salamat, Kags. Ito naman po, pwede daw po bang humawak ng komite ang isang punong barangay o maghain po ng ordinansa? Yes, mismong si Yusek Martin din yung unang nagturo sa atin yan, SKMI, pwede. Pagka halimbawa, wala siyang chairmanship at gusto niya humawak, parang si Presidente BBM, siya ang naging Secretary of Agriculture. Ganun din naman. Halimbawa, si Kapitan May Salazar, gusto niya ng health, dahil yung talagang passion niya, pwede niyang kunin yung committee na yun. Pero kung ordinary PB siya, at wala siyang, gusto niya maghain ng resolution o ordinansa, bababa lang siya as presiding officer. Pag motion siya, sasabihin niya na maghahain siya ng sariling ordinansa, iba muna magpe-preside, and then doon na, mag-uumpisa na yung legislative process na napag-aralan natin noon na pwede na yung balikan. Ayan, malinaw na malinaw tayo dyan, Kags Butch. Ito naman po, pwede daw po bang hindi tanggapin ni Kagawad ang naka-assign po na committee sa kanya? Pwede daw po ba siyang mag-resign sa kanyang committee? Pwede. No one can force you to handle a committee, especially kung halimbawa ayaw mo or hindi mo expertise. Number 1. Number 2, pwede ka ba mag-resign? Kung hindi mo na kaya or ayaw mo talaga, pwede. No one can force you to continue as chairman of a particular committee kasi hindi naman yan parang pilitan. Meron din nagtatanong na pwede bang tinanggalan ako ni Kap ng komite? Pwede ho kasi ang committee ay discretion ni Kap na magbigay sa kanyang kagawad at pwede rin siyang magtanggal ng committee sa isang kagawad. Ayan po, maraming salamat po, Kags Butch. Ito naman para po, tayo nagmamadali, ano? ito naman pong panghuli po nating katanungan, meron daw po bang Committee of the Whole at kailan po ito itinatatag? Yan. Importante yan, Committee of the Whole. Ibig sabihin yan, lahat ng kagawad, lahat ng sa isang committee lang kayo. Dahil may importanteng bagay kayong gagawin, pero ang presiding officer niya na usually yung chairman. Halimbawa, meron nangyaring sakuna at Committee on Peace and Order, pero gusto na ni Kap na lahat tayo kumilos, magiging Committee of the Whole yan. O kaya halimbawa sa health, merong pandemya na hindi lang dapat Committee of yung chairman ng Committee ng Health ang kikilos during COVID time. Nandyan din ang Peace and Order kasi sila nanguhuli. Mga ganito, mga ganun, kinakailangan ng mga bridges, lahat-lahat na Committee of the Whole pag may importante o merong emergency na gagawin. And of course, usually po ng barangay ang magiging chairman nito. Yun ang importante dyan. Ayan po, maraming salamat, Kags Butch, at malinaw na malinaw po tayo dyan. At mga kabarangay, bibitinin po muna natin ang atin pong usapan tungkol sa ating standing committees dahil sa ating pong second segment ay pag-uusapan naman po natin ang ilan po sa mga standing committee na binanggit po natin kanina. Pero bago po yan, pagbati po muna sa atin pong mga televiewers. Unang-una na po, hello po kay Kapitan Ariel Ayi Galiana, ang End Council ng Barangay Tabukan, Iloilo. Hello din po kay Kagawad Chris Elite Adobo ng Barangay Padre Inocentis Garcia, Naval, Biliran. Hello rin po kay Kapitan Angel Butch Mateo Jr. ng Barangay San Juan, Quirino, Isabela at ang kanya pong council, Kagawads Roger La Morena, Archie Abukay, Julio Castillo, Romeo De Vera, Warren Aranda, Constante Maluyo, at hello rin po kay Nestor Santiago and SK Chair Noel Zaider Saladino and Secretary Raymar Castillo. Ayan, maraming salamat. Meron lang ako nais batiin, pero bago ko batiin, nais ko lang ipaalam sa inyo yung special greetings natin, hindi pa natin nagagawa dahil sobrang busy dito sa opisina. Alam naman, we are a television network. Siguro sa paglaon-laon, lalabas din po yun pag nagkaroon ho kami ng time, pasensya na po.
At nais ko pong batiin ang aking pong kapatid, si Lynette Serrano, na ospital, nagkaroon ng colonoscopy procedure. Pero awa ng Diyos, normal naman po lahat. Kaya praise the Lord. And happy birthday sa aking kapatid na si BJ Serrano, October 24. At October 24 din ang wedding anniversary ng aking mommy and daddy. Wow, happy anniversary po. Sabay-sabay. Opo. So, okay. Mamaya may okasyong kainan. So, nagmamadali ako talaga. Para po makarating na sa kainan. Pero ayan po mga kabarangay, sa atin pong second segment, pag-uusapan po natin ang Committees on Appropriations, Women at Health. Dito lahat yan sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay